madaling araw pa lang sila ay nananalangin na tungkol sa pagbabago ng isang bansa. At napakarami ng mga dumaang mga gawain, pero lahat ay nagtapos. At ang Pilipinas, may nagbago pero hindi lubusan. Pero sa ngayon, sa pagkakataong ito, kaya ikinakalat ko yung hourly prayer. Kung kayo ay kukuha ng oras doon, ito ang paraan para ang Pilipinas ay maiangat na ng todo ng Diyos. So kumuha ka ng oras doon sa 24 hours at gawin mo yan ng tuloy-tuloy. Ano ang ipapanalangin? Una, ang iyong asikasuhin sa panalangin, ang Pilipinas. Ang Pilipinas kung mahal ay aking idadalangin araw at gabi. At ang isa pang idadalangin mo para lagi kang maunlad at masagana ang Jerusalem. Psalms 122 verse 6, ang nananalangin para sa kasaganaan ng Jerusalem ay uunlad at pagpapalain. Amen? Kaya isali mo, kaya meron akong kwadro doon na nakalagay Jerusalem, pray for Jerusalem, dahil sa kanila tayo'y naaligtas. Kung hindi sila na tumigas ang puso, kung kinilala nila si Jesus, tapos na tayo. Dahil nga hindi nila kinilala, kaya salamat, kabutihan yun ng buong daigdig. Amen? Kaya idalangin natin sila para sila ay pagpalain ng Diyos at ang pinakamayaman, isa sa 7 pinakamayamang bansa ay ang Israel na kasilaki lang ng Palawan. Sapagkat kung sila ay magkaroon ng invention, matitindi. At makikita natin yung mga invention nila tungkol sa electronics. Silang kauna-unahang eroplano na hindi pwedeng tamaan ng bomba ang kanilang eroplano. Bakit? Meron silang na-invento na mag-aalis sa mga missile na itututok sa kanilang eroplano. Bakit? Iba ang kanilang karunungan? Dahil sila ay dinadalangin natin. Kaya idalangin mo ang Israel at makikita mo na ikaw ay magiging nasa kasaganaan at kapayapaan. Dagdag uli ito. Ano po? So ngayon, mag-zero in na po tayo. Umpisa po tayo, nothing can separate us from the love of God and from the love of Christ. Sa earthly level po, ay merong uusik sa iyo. Merong hahatulan ka at kukutyain ka.